Shalom, mga mahal ko pong mga kapatid. Kung wala pong magtuturo ng Kingdom of God, sino pong magtuturo? Eh, wala naman pong alam yung mga pastor na yan. Wala naman po silang aram. So sino pong magtuturo? Kung ibinigay sa inyo ang isang ministry, mahirap. Hindi po madali. Hindi ka nila pakikinggan. Sinong makikinig sa'yo? Kung binigyan ka ng Diyos mismo, ng ministeryo, expect mo yun, walang makikinig sa'yo. Walang makikinig, kaya nga warning. And this gospel of the kingdom of God shall be preached to all the world as a witness. As a witness yan, buong-buo yan. Naka-prophecy yan. Ngayon, sino ang number one na titirahin ng Panginoong Jesucristo sa mga last days preachers? Mga pastor. Ngayon, kung hindi tuturo ang kingdom of God, ano na lang ang mangyayari? Ano na lang mangyayari? Kung gagayahin ng mga kademonyo ang tinuturo patungkol sa death, burial, and resurrection na ginawa nilang gospel, ano ang mangyayari sa kingdom of God? Anong mangyayari sa banal na spirito? Tingnan nyo ang pagkilos ng banal na spirito. Wala. Nasaan ang banal na spirito sa bawat ministry? Lalong-lalo na po dyan sa Pilipinas. Nagtatagalog po ako kasi siyempre sa Pilipinas ang target ko ngayon. Tingnan po ninyo. Sino sa mga papastor ang nagtuturo ng gospel of the kingdom of God? Wala. Meron pero kokonti lang. Nasaan sila? Yung mga nakikinig ng gospel ministry. Sila ang nagtuturo ngayon ng gospel of the kingdom of God. Bakit? Mga pastor sila eh. Tunay na mga pastor. At mapalad sila kasi napapakinggan nila ang tunay na ministeryo ng Panginoong Hesukristo. Ano yon? Ang ebanghelyo patungkol sa kaharian ng Diyos na kung saan ang tinutukoy niya, ikaw. Ikaw mismo. Pag-aari ka mismo ng Diyos. Pag-aari ka mismo ng Diyos, hindi ka dapat magkakasala. Ganun lang yon. Lang kako kasi ganun talaga yon. Alangan naman pinili ka ng Diyos tapos magkakasala ka pa rin. Sino bang nagtuturo na normal lang ang magkasala sa isang anak ng Diyos? Mga papastor na mga demonyo. Sino yung mga yon? Sila yung mga taong nagtuturo ng kasamaan sa simbahan. Sino yung mga yon? Sila yung mga pastor na nagsasabi ng simbahang ito ay makasalanan. Sino yung mga yon? Ang simbahang ito ay hindi perpekto. Sila yung mga yon. Sila yung mga yon. Ngayon, papastor ba tong mga to? Naglilingkod ba sila talaga sa Diyos na buhay? Tinawag ba talaga sila ng Diyos? Hindi. Bakit sila nagpapastor? Dapat makulong ang mga yan. Or, dapat umalis sila sa simbahan ng Diyos. Bakit? Hindi yan ang ministeryo ng Panginoong Hesukristo. Nag-aral sila sa seminaryo for what? Anong dahilan? Anong dahilan? Bakit sila nag-aral sa seminaryo? Para ituro ang salita ng Diyos. Tama? Anong ginagawa nila? Salita ba ng Diyos? Nasabihin nilang ang simbahang ito ay hindi perpekto? Okay lang ang magkasala? Yun ba yung nakasulat sa banal na aklat? Dapat ang isang pastor alam niya ang kabuuan ng Genesis to Revelation na salita ng Diyos. Anong ginagawa nila? Anong ginagawa nila? Kung walang magsasalita ng ganito, sino makikinig? Bakit ibinigay ng Diyos sa akin ang ministeryo na ito? Pagdating ng araw, anong purpose niya? Anong purpose niya? Sasabihin ba nila sa akin na mali? Yun po bang gagawin nila? Sasabihin ba nila sa akin na mali ang tinuturo ko? Irespeto ko sila? Nire-respeto ba nila ang Diyos? Hindi. Sinong daladala ko? Ang Diyos ko. Daladala ko rin ang Diyos ko. Kung irerespeto ko halimbawa sila, kahit demonyong tinuturo nila, irespeto nila ang simbahan ng Diyos at ang ministeryo ng Diyos na buhay. Irespeto dapat nila yon. Bakit hinahayaan nilang mga anak ng Diyos magkasala? Hinahayaan nila yon. Nagpabakuna sila, alam naman nila ng bakuna nakakamatay.
Nagpabakuna sila. Ngayon, yung mga anak ng Diyos na sanay mamuhay sa pananampalataya, nagpabakuna rin. Bakit? Nagpabakuna ng pastor nila eh. Yung ibang mga pastor, sinabi nila, walang papasok sa simbahan kung walang bakuna. Walang papasok sa simbahan kung walang bakuna. Tapos sasabihin nila, do not touch the anointed one. Sinong anointed? Sila? Ganun ba ang anointed? Maraming napupunta ng impyerno dahil sa mga ganung mga pagtuturo. Nire-respeto mo ba yung mga ngayon? Respect, bigat respect, tama? Nire-respeto ba nila ang Diyos? Hindi. Paano mo nire-respeto mga demonyong ganun? Sabi nga ng Panginoon Jesucristo, bring them out. Ilabas mo ang kabahuan nila. And this is the time to bring out yung mga ratin na mga tinuturo nila. This is the time. Ito na yung panahon. Ito na ang panahon na dapat ituwid ang tama. Ituwid ang mali. Nagpropesiya na nga itong sa Amerika eh. May mga pastor doon na mga mamamatay, mga pastor, mga priests. Diyan sa Pilipinas, sabi niya, idedemando mo nyo ba yun? Threatening yun eh, threatening yun. Pwede nyo i-demanda yun, pwede nyo ipakulong. Yan ang hirap sa last days. Yan ang hirap. Dahil sa mawawalan kayo ng negosyo, mga demonyo, mga pastor kayo, kung sino man kayo dyan, mga nagtuturo ng mga kademonyohan, kung mawawala man kayo ng negosyo, itigil nyo na. Hindi yan ang ministeryo ng Diyos na buhay. Kung buhay ang Diyos ang pinaglilingkuran nyo, ang buhay ng Diyos din ang pinaglilingkuran ko. Ngayon, sino ang tama? Sino ang tama ngayon? Kung sakali. Ang tama, ang salita ng Diyos. Hindi ikaw, hindi ako. Ang salita ng Diyos. Anong nangyayari? Sinong nagtuturo ngayon patungkol sa kaharian ng Diyos? Wala. Walang nagtuturo. Makikita mo ang kapatid sa pananampalataya, naghihirap. Bigay ng bigay ng bigay ng bigay ng pera, hindi naman nagbabagong buhay nila. Bakit? Mali yung ginagawa nila eh. Kasi mali yung tinuturo. Tignan ninyo yung mga paglilingkod ng mga panahon noong 100 years ago. Tignan ninyo, saliksikin ninyo. Ganun ba ang paglilingkod ngayon sa panahon ngayon? Ganun ba? Eh mga demonyo, mga pastor, hindi na sila pwedeng lumabas kung walang pera eh. Tama? Hindi sila pwedeng lumabas kung walang pera. Ngayon, paano may re-respeto ang mga ganon? Kung nire-respeto nila, dapat irespeto nila ang salita ng Diyos kasi Diyos yan. Ang salita ng Diyos, Diyos. Buhay na Diyos. Buhay na salita. Pag sinalita mo ang salita ng Diyos, mabubuhay yan. Ang mga matitinong pastor, hindi yan masasaktan. Hindi sila masasaktan. Pero, kahit papano, parurusahan pa rin sila ng Diyos. Bakit? Yung mga pagkukulang na ginawa nila. Hindi nila itinuro ang tunay na ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Hindi nila naituro. At dapat, yun ang dapat ituro. Kabanalan. Nakasulat yan eh. Nakasulat yan. Hebrew chapter 12 verse 14. Sinabi na Apostol Pablo, si Apostol Pablo, sinabi niya, pero bakit hindi tinuturo sa simbahan? Bakit? Bakit hindi tinuturo? Kasi hindi yun ang pinag-aralan nila sa seminary. Kung talagang pastor sila, pag-aaralan nila kung anong nakasurat lamang sa banal na aklat. Wala nang iba. Binalak ko rin mag-aral noon. Pinag-pray ko rin yun noon. High school pa lang ako, bago ako mag-graduate. Kinausap kong mga magulang ko, Papa, Mama, magpapastor ako. Binisita ako ng isang evangelist doon sa bahay. Kung magpapastor ka, ganito ang mangyayari, ganito ang mangyayari.
Hindi hinayaan ng Diyos yon na mag-aral ako sa seminary. Ngayon, tignan ninyo ang ministeryo ng Panginoong Jesucristo sa buhay ko at tignan ninyo ang ministeryo ng seminary sa mga buhay ng mga pastor na yan. Anong resulta? Anong resulta? Yung mga kapatid doon sa Pakistan, nagugulat sila, nagtataka sila. Nakikita nila yung kapangyarihan ng banal na spirito sa kanila. Bakit? Tinanggap nila yun eh. Ang kingdom of God eh. Ang laki ng pagbabago ng mga buhay nila doon. Tapos mismong ako, Pilipino, nakikita kong Pilipinas, bagsak sa pananampalataya. Nadidiscern ko yan eh. Anong dahilan bakit binigyan ng Lord sa akin ng two gospel ministry? Para sa Pilipinas. Ngayon, hahadlangan ninyo? Hahadlangan ninyo ang kingdom of God? Yan ang gusto nyo? Pasalamat kayo, ako lang ang nagsasalita. Pero kung ang Panginoong Jesucristo lang ang nagsasalita, ano na lang kayang mangyayari? Isa lang ang kaaway ng Panginoong Jesucristo sa banal na aklat. Kilalanin niyo yung mga yon. Ngayon, sino ang kalaban ng Kingdom of God ngayon? Sino? Mga papastor. Mga papastor na matitigas ang ulo na nagtuturo ng kademonyohan. Hindi lahat. I respect that. Hindi talaga lahat. Alam na mga pastor na hindi silang mga tinatamahan doon. Kasi ako nagbabahagi lang eh. Nagbabahagi ng mensahe eh. Nag-aral ako. Pinag-aralan ko yan nung nasa Saudi ako. Yun ang theology ko. Nag-aral ako yan. Cover to cover. Hindi ako pumunta ng seminary. Nag-aral ako mismo sa isang bahay na kung saan ay mas maganda pang bahay ng kalapati. Sa loob ng 1 taon at 2 buwan, pinag-aralan kong salita ng Diyos paulit-ulit. Mula Matthew hanggang Revelation. Matthew, Revelation. Matthew, Revelation. Natutunan kong two gospel. Hindi ang remnant church. Two gospel. Ako mismo nagtatanong, Lord, sabi ko, sinong maniniwala sa akin? Mismong asawa ko, ayaw niya akong makipag-usap sa mga papastor. Ayaw niya, iniiwasan niya yun. Bakit? Magkaiba kami ng theology. Death, burial, and resurrection, gospel sila. Gospel of the kingdom of God, at saka gospel of grace, ang tinuturo ko naman. Hindi sila magkaparehas. Tapos sasabihin ninyo, igagalang ko sila? Nagtuturo lang naman ako sa salita ng Diyos. Ginagalang ba nilang salita ng Diyos? Hindi. Darating ang araw, at malapit na yon. Kung ano man ang naka-prophecy, matutupad yon. Maghintay lang po kayo mga kapatid, maghintay lang po kayo. Darating ang liwanag sa bansang Pilipinas. Pero ang mga taong ito na sinasabi ko, mamamatay lahat ang mga yan. Hindi nila aabutan, katulad ng nangyari sa wilderness. Lahat ng mga taong ipinanganak sa Ehipto, pagdating sa wilderness, namatay sila lahat. Ganun ang gagawin ng Diyos bago pumasok ang kanyang ebanghelyo dyan sa bansang Pilipinas. Nakatadhana po yan, maghintay lamang po kayo mga mahal ko pong mga kapatid. Pero isa lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Kung pwede lang talaga, kung pwede lang. Mag-aral po kayo kapatid ko, mag-aral po kayo ng Matthew, Mark, Luke, and John. Kahit yun lang po. Huwag po ninyong basahin lahat. Basta Matthew, Mark, Luke, and John, paulit-ulit yan, paulit-ulit. Hayaan ninyo na ang Holy Spirit ang mag-reveal sa inyo. Hayaan ninyo, hindi ang pastor ang magtuturo sa inyo. Kahit ako. Kahit ako po. Kahit wag na po kayo makinig sa akin, okay lang. Pero yung sinasabi ko po sa inyo, pag-aralan po ninyo yan, Matthew, Mark, Luke, and John. Hindi yan pinag-aralan ng mga pastor, mga kapatid ko. Hindi nila pinag-aralan yan. Ang pinag-aralan nila sa seminaryo, iba. Iba ang Matthew, Mark, Luke, and John na gospel. Kaya nga tinawag na gospel eh.
Gospel of Matthew, Mark, Luke, and John, buo yan, buo. Hindi death, burial, and resurrection, gospel. Kung ayaw niyong maniwala sa akin, itanong ninyo sa mga pastor ninyo, Pastor, paano ba nagsimula ang death, burial, and resurrection gospel na yan? Tanungin ninyo sila. Tingnan nyo, babalikan nila yung Old Testament. Itong babanggitin nila. Kasi nagkasala si Adan at Eva. Yun ang gagamitin nila. Kaya nagkaroon ng kaligtasan. Dahil nagkasala si Adan at Eva. Hanggang doon na lang sila. Pero bago sila nagkasala, yun ang original na plano. Yun ang original plan ng God Elohim, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ano yun? Let us create man in our own image and in our own likeness. Mga hari. Mga hari tayo. Dapat. Yun dapat ang ituro sa mga anak ng Diyos. Anong tinuturo? Alam nyo bang Kingdom of God? Hindi. Alam nyo bang magpalayas ng demonyo? Hindi rin. Kahit mga papastor, hindi rin nila kaya. Takot. Mga duwag. Hindi nila kaya magpalayas ng demonyo. Bakit? Hindi nila alam eh. Wala sila sa Kingdom of God eh. Pag sinabing Word of God, buong aklat, buong salita ng Diyos ay no, Word of God oh. Ang kapal. Tapos pag-aaralan mo lang death, burial, and resurrection, katanda-tanda mo na, ilang taong ka ng mananampalataya kuno. Hipokrito ka pa. Hipokrita ka pa. Akala mo malinis ka, hindi naman pala. Bakit? Walang Holy Spirit eh. Walang gumagabay. Walang nag-iingat. Walang nagko-convict. Ang kasalanan, pinagpaplanuhan yan. Hindi lang isang buwan, hindi lang isang taon. Depende yan sa isang taong nagpaplano. Ang pagkakasala, pinaplano yan. Pinaplano yan. Ngayon, kung meron kang Holy Spirit, hahayaan ba na matupad ang demonic na plano na yan? Para magkasala ka? Hindi. Kaya lang, nagkakasala ang mga Kristiyano kasi nga wala silang Holy Spirit. Hindi itinuturo sa mga anak ng Diyos. Tapos sasabihin, nire-respeto ko sila. Paano mo sila nire-respeto? Nagbabasa lang naman ako ng salita ng Diyos. Hindi naman nagbabago ang salita ng Diyos. Nagbabago bang salita ng Diyos, mga mahal ko pong kapatid? Nagbabago bang salita ng Diyos? Hindi. O ang dapat gawin? Buruin mo, end times na, walang nagtuturo ng end times, buruin mo yun. Ang mga anak ng Diyos nawawala, hindi nila alam ang gagawin nila sa end times. Hindi ko maintindihan. End times na eh. Nasa end times na tayo, pero anong nangyayari sa mga anak ng Diyos? Wala. Wala silang alam. Wala. Meron bang 144,000 sa Old Testament? Wala. Nung panahon ng Panginoon Jesucristo, meron bang 144,000? Wala. Nasaan sila? Nasa end times. Nasa Book of Revelation. 144,000. Bakit sila nandoon? Wala sila sa Old Testament. Wala sila nung panahon ng Panginoon Jesucristo. Wala sila nung panahon ni Apostle Paul. Bakit nandoon sila sa Book of Revelation? Kung merong 144,000 sa Book of Revelation, meron din namang mga tunay na mga anak ng Diyos talaga na pinili. Ganon din naman dito sa mga huling araw, mga mahal ko pong mga kapatid, at kayo ang target ko. Yung mga pinili ng Panginoong Jesucristo na nasa panaginip ko, mga malalaking isda. Kung sino man po kayo dyan, pag-aralan po ninyong salita ng Diyos. Alam niyo po paano ninyo malalaman na kasama po kayo sa ministeryo ng Panginoong Jesucristo sa last days? Kapag ikaw ay nakikinig kapatid sa online ministry at ikaw ay nagagalak, isa ka sa mga yon. Pero kung galit ka sa akin, hindi ka kasama doon at hindi ka rin pupunta ng langit kung sino ka man. Dahil hindi
Ebanghelyo ng Panginoon Kristo ang sinusundan mo. Kung galit ka sa akin, kapatid, kung galit ka sa akin, halimbawa, nasasaktan ka at galit ka sa akin, hindi sa Holy Spirit yan, sa demonyo yan. Kung Kingdom of God lang ang tinuturo ng mga papastor na yan, na galing sa seminaryo, walang problema eh. Banal sana lahat ng mga anak ng Diyos eh. Banal sana lahat. Nagre-respetuhan, nagmamahalan. Alam niyo yung ganon? Bakit hindi nagagawa ngayon? Ang gugulo. Mismo mga pastor, hindi sila nagkakaisa. Tapos sasabihin mo, re-respeto mo. Nasaan ang re-respeto mo? Pag-aralan ng salita ng Diyos, sabihin ng katotohanan, bahala na sila doon. Ganon. Kung hindi pa ako tinawag ng Panginoong Jesucristo, mga mahal ko pong mga kapatid, mawawasak ang ministeryo. Mawawasak. Pasalamat na rin ako dahil nasira ang unang account ko. Bakit? Dahil sa pamamagitan noon, wala akong hindi na itayo ang mga simbahan sa Pakistan eh. Nung napalitan ng aking account, praise the Lord, nagkaroon ng mga simbahan doon sa Pakistan. At nagagalak sila sa mga naririnig nila, sa mga napapag-aralan nila. Nagagalak sila. Kayo dyan sa Pilipinas, nagagalak ba kayo? Hindi. Galit na galit kayo. Bakit? Hindi naman Holy Spirit ang nasa inyo eh. Hindi nyo ba alam na ever since na nagpa-prophesy ako, walang tama, na walang magandang propesya na sinasabi ko sa bansang Pilipinas? Kasi hindi pa panahon. Hindi pa panahon. Hanggang ngayon, kahit pa paano, meron pa rin akong nakikita. Madumi pa rin sa bansang Pilipinas pagdating sa relihiyon. Magulo pa rin. Paano may igagala ang pastor na hindi naman ginagalang ang salita ng Diyos? Ginagalang ba nila ito mga kapatid? Ginagalang ba nila ang salita ng Diyos? Sabi ng Panginoon Jesucristo, magpakasakdal kayo, katulad ng inyong amang nasa langit na sakdal. Tagalog yun. Sa English sabi niya, be therefore perfect, for your Father in heaven is perfect. Magpakasakdal kayo. Sa Tagalog po yan kapatid. Matthew 5 verse 48. Basahin nyo sa Tagalog. Magpakasakdal kayo. Anong ibig sabihin ng magpakasakdal? Magpakatatag sa pananampalataya, maging sakdal sa pag-uugali, maging sakdal sa pamumuhay. Kahit anong uri ng problemang dumating sa buhay mo, nakatayo ka pa rin. Yan ang ibig sabihin nun. Yun ang ibig sabihin nun kapatid. Nagagawa mo ba yon? Ha? Mahal mo ba ang mga kapatid mo sa pananampalataya? Sinisiraan mo siya? Tignan mo na lang. Ipakita mo kung talagang buhay ang Diyos na nasa buhay mo. Hindi tinuturo yan ng pastor kapatid. Hindi tinuturo. Ang magpakasakdal, hindi yan tinuturo. Tinuturo ba nila yan? Sana matagal ka ng sakdal. Ha? Sana matagal ka ng sakdal, kapatid. Yun ang ibig sabihin nun. Meron isang pastor, napakalaking simbahan. Napakalaking simbahan. Alam mo sinabi niya? Sinabi niya, sa online, nakikinig ako nun eh. Sabi niyo, this church, sabi niya, tinuro niya yung kamay niya, this church is not perfect. Tapos hinihintay ko kung anong sasabihin niya eh. Wala nang itutuloy. Basta sinabi niya yun, this church is not perfect. Wala na. Hanggang doon na lang. Saan pupunta yung mga anak ng Diyos doon? Tinuro ng pastor yon. Kagalang-galang at kagalang-galang yung pastor na yun. Napakalaging simbahan meron siya. Binanggit niya yun. Nakikinig ako. Wala. Tapos sinabi ng Panginoon Jesucristo, magpakasakdal kayo. Gaya ng inyong amang nasa langit na sakdal. Tapos sasabihin ng pastor na yon, this church is not perfect. Sinong pastor yon? Hindi pastor yon kapatid. Hindi pastor yon. Ang isang tunay na pastor, nakikinig sa salita ng Diyos. Ang tunay na pastor, hindi sila nasasaktan. Kung masasaktan man sila, for good. Alam niyo yon, pag nasaktan sila, ay Lord, magre-repent ako. Kasi yan ang ministeryo ng Panginoong Jesucristo eh. Ang gospel of the kingdom of God eh. Tinuro niya yun eh. Hindi nga lang siya naiintindihan. Kasi kingdom of God yan. Mauunawaan mo lang ang gospel of the kingdom of God kung meron kang Holy Spirit kapatid. Yun lang. Kahit hindi ka makinig sa akin, okay lang.
Basta mahalaga, pag nag-aral ka ng salita ng Diyos, mangungusap sa iyo ang Holy Spirit. Ganun ang ginawa niya sa akin sa Saudi Arabia, kapatid ko. Ganun ang ginawa niya no. Nung nag-aaral ako sa Saudi, magugulat ka. Una, nag-iisa lang ako doon. Nag-iisa lang ako. Wala akong kasama. Nag-aaral ako, 10 chapters every evening, 10 chapters kapag yung araw na kung saan ay magpapahinga ako ng tanghali, at saka 10 chapters ng hapon. Umaga, tanghali, hapon. Nakaka-30 chapters ako. Pag naka 10 chapters ka, isang oras na yon. Ba't di nyo subukan? 10 chapters lang ha, isang oras na yan. Ganyan. Ganun pa ako mag-aral noon, kapatid. Sinolo ako ng banal na spirit noon. Minsan nag-aaral ako, nangungusap ang Holy Spirit sa akin, kinakausap niya ako. Binibigyan ako ng mga revelation. Lahat ng mga naituturo ko pa sa inyo, lahat na yung revelation ng Panginoon ng Holy Spirit sa akin noong nandun ako sa Saudi Arabia. Tapos dito sa Canada, doon ko na-receive ang anointing. Alam niyo na yon. Nung na-receive ko yung anointing na yon. Ngayon, babawalan niyo ba ako? Babawalan niyo ba ako? Irerespeto ba yung mga pastor na hindi naman karespeto, na hindi naman nagre-respeto sa salita ng Diyos? Bakit kailangan nilang marinig ang gospel of the kingdom of God? Bakit? As a witness. As a witness. Before the end comes. Bago sila mamatay, at least mapakinggan nila ang gospel of the kingdom of God. Is a witness sa mga pastor na mga gumawa ng mga labag sa kautusan ng Diyos, at sa mga tunay na mga pastor, ito ay pagtuturo naman sa kanila. Hindi pa ako nag-aral sa seminary, kapatid. Pero nag-aral pa ako sa chaplaincy, online. 3 months to 4 months. Pero nire-respeto ko lahat ng mga pastors ko, mga teachers ko po doon sa online. At sila'y mga tunay na mga papastor. Bakit? Nakita ko po sila nakilala ko po sila Mababa yung loob nila. Alam niyo po yung humility? Pero yun lang talaga ang kulang. Ipapasok lang nila yung gospel of the kingdom of God. Yun na yun. Pero nakikinig po sila. Nakikinig. Isang doktor galing sa chaplaincy, nakikinig po. Sinabihan niya ako, Chaplain James, bakit parang galit na galit ka sa mga papastor? Parang galit na galit ka. Pero sinugot niya yung sarili niyang tanong. Pero alam kong sasagot mo, sabi niya, galit ka lang sa mga pastor na nagtuturo ng salita ng Diyos pero hindi nakikita sa pamumuhay nila. Tama? Sabi niya sa akin. Opo, Dok, ako. Totoo po yun. Kasi pang mga pastor po talaga, pastor kako, dapat nakakakitaan sila ng kung ano man yung tinuturo nila sa banal na aklat. Siya mismo Siya rin ang nagsabi sa akin. Alam mo, Chaplain James, yung ibang mga pastor, nanonood pa ng bold yung mga yan, sabi niya. Duruin mo yun? Nanonood ng pornography. Duruin mo yun, mga pastor. Kung mahal po ninyo ang Panginoong si Kristo, mag-aral po tayo, mga mahal ko pong mga kapatid. Pag-aralan po natin. Pag-aralan po natin. Hindi ko po magagawa ito kung hindi pa ako nag-aral. At hindi po ako nag-aaral pa. Nag-aaral pa po ako hanggang ngayon. Actually, hanggang mamatay ako, mag-aaral ako ng salita ng Diyos. Kasi buhay ko yan Ayaw kong pumunta ng impyerno, mga mahal ko pong mga kapatid. Kung ayaw kong pumunta ng impyerno, ayaw kong magturo na kayo ay pumunta ng impyerno. Hindi yon. Kung ayaw kong pumunta ng impyerno, ituturo ko yung patungkol sa kabanalan para pag namatay tayo, pumunta tayo sa langit. Mahal kong kapatid, kabanalan, pagka namuhay ka ng kabanalan, automatic na yan, sa langit ka na. Sa langit ka na, mahal ko pong kapatid. Ipagpatuloy mo lang yan. Alam kong mahirap, pero walang imposible sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Basta nais mo lang. God, Holy Spirit, baguhin mo ako. Diyos yan Diyos yan Tingnan mo yung alibughang anak. Di ba, mabaho siya, nangangamoy aso, nangangamoy baboy, nangangamoy putik, nangangamoy pagkain na panis, di ba? Pagkain ng baboy panis.
Hindi pa naligo yon. O, dumating siya kay tatay niya. Anong nangyari? Naligo lang siya. Binigyan siya ng mga bagong mga damit. Mga bagong isusuot. Napakadali. Bakit? Mayaman ng tatay niya eh. Di ba? Napalitan kagad yung nature niya. Dati, pulubi, walang pera, ang baho, nangangamoy, malansa. Lahat-lahat na, pati pagkain ng baboy, kinain pa niya. Yung nasa loob ng tiyan niya, kapatid, pagkain ng baboy yun, nung pumunta sa tatay niya. Anong ginawa ng tatay niya? O, binihisan siya kagad, maligo ka muna anak ko. Pero, bago siya naligo, binigyan na siya ng singsing. Authority. Singsing. Authority, kapatid. Pero, kwento lang yun ng Panginoong Jesucristo. Kwento lang niya yun. Totoong kwento yun. Pero kwento lang niya yun. Langka ako ah. Bakit? Mas maganda to eh. Ang God the Father mismo, binago ka. Ang God the Father mismo. Binago ka sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ayaw mo ba yun? Ayaw mo ba yun? Gusto mo? Okay, pagpatuloy mo lang yan, kapatid ko. Ang tunay na born again, nagbabagong buhay yan. Unti-unti. Choice mo yan. Ang nangyayari sa akin, choice ko. Choice ko, walang nagturo sa akin, kapatid. Matanda na ako, alam naman may magtuturo pa naman sa akin. Wala na. Kapag ka nasa tamang gulong ka na mahal ko pong kapatid, hindi ka na dapat turuan. Mag-aral ka na sa sarili mo. Kaya hindi sa lahat ng panahon nakadepende ka sa pastor mo. Alam, makukontrol mo. Kukontrolin ka lang para kang puppet. Hindi ka dapat ganun, kapatid. Lahat, kung sino man ang merong Holy Spirit, sabi niya ganyan, you are set free. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. There is freedom. Kung nasa sa iyong banal na spirito, meron kang kapayapaan. At ang kapayapaan na yan ay nagmumula sa banal na spirito. At pag-aari mo yan, kapatid. Nasa sa iyo yan eh. Huwag mong hayaang kontrolin ka ng mga pastor na yan. Kung mali ang tinuturo nila, kapatid ko, umalis ka sa simbahan. Alam mo bakit sila galit? Dahil sinasabi ko yon. Hindi ko naman sila kilala eh. Kung sino man yung mga yan, marami dyan. Mga mahal ko pong mga kapatid. Nag-aaral pa ako ng salita ng Diyos, tinuturuan ko po kayo. Kung masasaktan sila, wala akong magagawa. Bakit? Maling ginagawa nila eh. Maling ginagawa nila, nasasaktan sila eh. Gaya na sabi ko sa inyo, kung galit sila sa akin, hindi sila sa Diyos naglilingkod, sa demonyo. Pero kung sa Diyos sila naglilingkod, dapat nasasaktan sila ngayon. At binabagbag nila ang kanilang dibdib. Panginoong Jesucristo, nagkasala ako. Nagkasala ako. Yun ang mga tunay na mga pastor. Merong second chance sa mga papastor. Second chance. Pero yung iba, wala na. Wala na po. Basta makikita na lang ninyo sila, nalunod, lalo na yung nalunod, mga namamasyal sa mga ilog-ilog, mag-iingat yung mga pastor dyan. Nalunod. Malulunod yung iba. Malulunod yung iba. Yung iba, maatake. Yung sa lugar namin, nasagasaan, pastor, nasagasaan. Patay. Patay. Tapos yung isa sa Mindanao daw, sabi ng kapatid sa pananampalataya, nagtuturo, natake, on the spot, patay. Nagtuturo, on the spot, patay. Hindi ko naman kagagawan yun. Ministry ng Panginoong Jesucristo yan eh, hindi siyang masunod. So, hanggang doon na lang po ako, mga mahal ko mga, kasi busy po ako eh, marami pa akong ginagawa pa. Kanina pa po ako kaninang umaga, oh, ang dami oh. Yan, nilalagay ko po sila dyan sa shop po namin. Kasi kailangan na po. So, ganun lang po mga mahal ko pong mga kapatid, and kaya po natin yan. Huwag po tayong magpatinag sa mga turo ng mga demonyo, mga pastor na yan. Kilala ninyo kung sino sila. Akala ninyo matitino sila pero hindi po. Sa likod-likod ninyo, kilala po ninyo sila, mga mahal ko pong mga kapatid. Diyan po sa Pilipinas, kilala po ninyo sila. Mag-ingat-ingat po kayo sa kanila. Huwag po kayong magsimba doon kung alam ninyo. Yung iba nagpapakilala, sa online, nagpapakilala sila. Kung sino sila. Pinapahiyan niyo yung mga anak ng Diyos doon sa simbahan. Alam niyo yung ganon? So, God bless you po, mga mahal ko pong mga kapatid.
Mga kapatid, shalom shalom.